Kahit nag-admit na, asan na yung mga victim? Asan na yung mga complainant? The complainant should come out. Well, as was the comment of the executive secretary, the former Chief Justice, yes, if yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ito ngayon, ipagtanggol nyo itong si Digonggong. Oo, kasi nagsabi ang PBBM kanina, meron siyang comment tungkol sa mga statements si Digong kahapon. Although ang nag-trigger sa akin itong topic na to, itong napanood ko sa balita. Itong sinabi ng bagong NBI director. Panoorin natin. Kahit nag-admit na, asan na yung mga victim? Asan na yung mga complainant? The complainant should come out. Sa kabila ng pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kahapon ng House Quadcom na mayroon umano siyang mga pinatay, ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, kailangan pa rin na may lumutang na mga biktima o complainant para makasuhan ang dating punong ehekutibo. Bilang dating huwes, paliwanag ni Santiago, dapat may magpatotoo para formal na maisampa ang kaso sa husgado. Kahit magsisigaw ako ngayon na marami akong pinatay, pero wala naman dumadating na complainant against me, hindi ako pwedeng makasuhan. Ganun po yun. Kahapon, nandun yung mga victim ng, alleged victim ng EJK, no? Extrajudicial killing. Kung may magka-come out sa kanila and openly file a complaint, then we will investigate. Kung wala naman kaming maimbestigahan. Si Executive Secretary Lucas Bersamin na dating punong maestrado ng Korte Suprema, sinabi na mahirap magbigay ng hatol sa pahayag ng isang tao. Having made myself a judge for 34 years, when you say something, it's really not easy to make a judgment based on what one says or does not say. I will leave that to the one who will appreciate the evidence, if that is called evidence. Samantala, inihayag din ni Bersamin dahil hindi na obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasabi nito ang bansa, pero may ibang paraan para makuha nila ang jurisdiksyon sa dating presidente sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization o Interpol. Under our protocols, the Interpol could effectively request by red notice the Philippine local law enforcement agencies to effect the process. Ngayon mga kotsero, masakit man tanggapin, pero tama si Director General DG Jaime Santiago. Kung wala akong magfa-file ng kaso, walang makakapaghabla walang gagawin ang hindi ikot ang judiciary. Hindi rin mag-iimbestiga ang NBI. Wala akong mali sa sinabi ni Director General Santiago. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Meron ho kasi tayong prinsipyo or doktrina ng batas. Ang tawag ho natin dyan ay locus standi. Rules of court. Every action must be prosecuted or defended in the name of the real party of interest. Okay, the real party of interest is the party who stands to be benefited or injured by the judgment in the suit or the party entitled to the avails of the suit. Ibig ko sabihin, mga kotsero, ang pwede lang maghabla ay yung mga taong naging biktima. So, wala akong ibang pwedeng maghabla. Maliban sa kung sino yung nasaktan. Kung sino yung naargabyado. In this case, locus standi or legal standing ang mananaig. So, sino ho ba ang may legal standing? Yung mga biktima. Yung mga naiwan ng biktima. Yung mga magulang na nag-appear doon sa korte, sa hearing kahapon. 4 yun, di ba? Pwede sila. Pwede silang tulungan ng kanilang mga abogado, sabihin ng kanilang mga abogado, o sige, mag-file na tayo sa Pilipinas. File na tayo ng RA 9851 laban kay Digong. Kailangan may maghabla. Sa ICC sila nag-file at for some weird reason, itong mga handlers nila, itong mga humahawak sa kanila, hindi nire-recommenda na mag-file sila sa Pilipinas. Ang weird. It's so weird. Dati ko pa ako sinasabi yan sa live stream eh. Dapat pwede naman concurrent yan eh. Sabay na mayroong habla sa ICC, meron din sa Pilipinas. Kaya tignan nyo si Digong, hanggang ngayon, binabalahura niya ang ating justice system. Bakit? Paulit-ulit niyang sinasabi, may kaso ba ako dito? Wala naman ah. Mga kotsero, ang tagal niyang judge, alam niya yan. Huwag tayo magmarunong sa kanya.
Kaya may yabang din si Digong eh. Di ba lagi niya sinasabi, magkaso kayo sa akin sa Pilipinas. Hanggat hindi kayo nagkakaso, boka-boka lang yan. It's true. Ayaw man nating tanggapin, totoo yun. Kaya nga nagtataka ako, itong mga abogado ng mga biktima ng war on drugs, nakatutok lahat sa ICC. They're assuming na walang magagawa ang justice system ng Pilipinas. Kaso mo, may nagagawa ba ang ICC? Wala pa. Dito muna sila mag-umpisa. Kahit civil case lang, class suit, umpisa natin doon. Tapos saka natin ipasok sa RA 9851. Kung hindi umubra, saka tayo saka tayo pumunta sa ICC because obviously there's a failure in the justice system. Kasi hanggat hindi nangyayari ang kasuhan sa Pilipinas, walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Kaya nakakalungkot. Yun yung nakakalungkot dyan. Kaya itong matandang to, napakayabang. O, sabi niya, magkaso kasi kayo. Nagtataka ako hanggang ngayon, ang Justice Department hindi nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal ko na. Matagal na akong pumapatay ng tao hanggang ngayon, hindi pa sila nagfa-file ng kaso. Tikas na mukha, di ba? May admission na siya. Sinabi na niya, matabi na akong pinatay, meron akong 7 pinatay, may ganito akong pinatay, etc. Pero, walang nagfa-file ng kaso. Dito pwede pumasok ang doktrina ng parens patriae na ang gobyerno mismo ang tutulong sa mga biktima para sila ay makapaghabla. Sila ay obligado na protektahan at suportahan ang kung ano ang makakaganda sa buhay ng mga mamamayan ng Pilipinas. This is the best time para bumuo ng task force ang Public Attorney's Office para tumulong sa biktima ng war on drugs. Yun din yung diskarte ni PBBM ngayon. Kasi may sinabi si PBBM. Dalawang statement yan. Unahin lang natin itong isa. Marcos says he will not block ICC if ex-President Duterte wants to be investigated. Number 1. Ito yung yung parents patriae in action. Una, hindi niya pipigilan ng ICC. Well, technically hindi niya pipigilan ng Interpol because we have treaty obligations with the Interpol. So, given na 'yon. And if ever papasok si Interpol para arestuhin si Digong, hindi rin niya pipigilan. In fact, nagsalita rin ang ating DOJ. Sabi ng DOJ dyan, nag-iintay lang naman kami ng red notice from Interpol. Ito pa yung isa niyang sinabi. Sabi ni PBBM, Duterte's testimonies to be taken in for possible drug war charges. What does this mean? Posible kaya na si PBBM ang mag-uumpisa ng paghahabla laban kay Digong? Posible kaya yun? Tignan natin. Pakinggan natin yung kanyang interview. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nagbabago ang posisyon ng administrasyon na di kumikilala sa jurisdiction ng International Criminal Court o ICC. Sa kabila nito, sinusuportahan ng Pangulo ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi haharangin ang ICC sa investigasyon nito sa war on drugs ng nakaraang administrasyon kung ito mismo ay kagustuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, was the comment of the Executive Secretary, the former Chief Justice. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Imagine na sinabi ng ICC, sabi kasi ni Rodrigo Duterte, hurry up, over here, sabi ng ICC sa airport. Sabihin naman ng administration, okay, dito ba kayo para kay Digong? Sinabi naman niya, hurry up. Di, pupunta na kayo doon. Punta na kayong Davao. Hindi natin alam, mamaya may ganong klaseng senaryo, di ba? Imagine what will happen kapag ganun. Dali natin to. Kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Ayon pa kay PBBM, wala ring magagawa ang pamahalaang Pilipinas sakaling hingan na ng tulong ng ICC ang International Criminal Police Organization o Interpol para makuha ang jurisdiksyon sa dating Pangulo. As Secretary Remulla explained before, we have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. So kay PBBM na rin mismo nang galing, mga kotsero. Hindi lang niya, number 1, hindi niya pipigilan ang jurisdiction ng Interpol sa kay Duterte. Specific yun that's specific to the Interpol. And number 2, kung gugustuhin ni Duterte na imbestigahan siya ng ICC, bahala siya.
O bahala siya, humarap siya sa ICC. Hindi namin pipigilan ng ICC kung ganyan. Nagsalita na ang Duterte, di ba? Sabi niya, bilisan nyo na, mamamatay na ako, wala pa kayo. It's minimal damage. Ang sasabihin lang ng Marcos administration dyan, hinamon mo you brought this upon yourself. Hindi nga kami nakikipagtrabaho sa ICC, tapos ikaw, nag-amon ka. O sorry ka.